Cayetano, kunyari, nabobola muna tayo ni, kunyari, magpapabola muna tayo kay Cayetano. Binobola na naman po ni Cayetano ang mga tao. Kunyari, nagpapabola na muna tayo kay Cayetano. Okay. Sir, kasi yung fear nung iba, ngayon pa lang no, na babatikos yung possibility daw na ma-dismiss yung impeachment since yung sinasabi ng defense na remand na balik wala na articles of impeachment to answer. Hoy, etong may kasalanan, ito si Boy Remand. Itong hayop na to, Mr. 10K. Ito na si Boy Remand. Pabola muna tayo. Pinag-uusapan, what can be done and what should be done. Magkaiba yun. So ang sinasabi ni SP can be dismissed. That's the reality, di ba? That the Senate acts through its members and majority wins. Hindi naman pwedeng minority wins. Anong limitation doon? Tignan mo ano si Cayetano. Kita mo nung nandun, nung nire-remand niya, mayabang. Ganun po. Presiding officer, siguro, ang pagnanais, sabihin ni Senator Bato, ay i-remand. Hindi po i-dismiss. Pinagtanggol niya Sa tingin ko, dapat i-remand. Ganun pa, mayabang ngayon, iba na tono ng boses mo iba tono ng boses nyo, tsaka naka-break kayo, ba't kayo nagpapa-interview? Kinakabahan na kayo, no? Lahat kayo nagpapa-interview ngayon, kinakabahan kayo sa ginawa nyo. Kinakabahan kayo sa ginawa nyo, no? Cannot do anything unconstitutional kasi pag yan ay may grave abuse of discretion amounting to lack or nawalan ng jurisdiction, no? Pwedeng baliktarin yung decision namin ng Supreme Court. But of course, pagdating sa impeachment, grabe ang leeway kasi talagang ang Senate ang impeachment trial. Now, just because you can, it doesn't mean you should, di ba? So kung diabetic ka, just because you can eat leche flan, ube, cakes, it doesn't mean you should. So we really have to take a deep breath and think what's best for the country. And that's precisely why we agreed and I moved na yung suggestion ni Senator Bongo ay yun ang gawin, which is ibalik muna, whether we call it remand return or ibalik muna sa House, because ang magiging botohan sana nung araw na yon ay to dismiss. And kung na-dismiss during that time, what would be next? De pagdating nung bagong 12 senador, back to zero kami. But ngayon na ibinalik, so one, mahihimay natin yung issue. Tignan mo, ang bobo din ni Cayetano, no? Halata-halata Ang dami na nagsabi kay Tano. Bawal yung dismiss. Dapat, total, ine-epayalan mo si Chi, sinabihan mo, bawal yung dismiss. Hindi yan sakop ng argumento ng isang, ng isang hurado. Anak ng waiting talaga, Nako kay Tano, parang ginagawa mong kami. Parang ginagawa mong tama para si Cayetano, bayani. Sinagip niya, hindi niya dinismiss, niriman niya lang. Palakpakan si Cayetano! Bayani! Bayani ka pala Bayani ka! Magpasalamat pa raw tayo dahil ni-remand. Dahil kung na-dismiss, naloko na. Thank you, Cayetano! Thank you! You're the best! Ayok! That did they or did they not violate the Constitution in terms of one impeachment lang in a year, di ba? Secondly, obvious naman yung di ba? Pagka nag-appoint sila ng bagong prosecutor, dumating sila, interesado pa sila. Kung hindi sila dumating sa korte, hindi na sila interesado. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan from the 19th Congress, sa 20th Congress. And then ganun din, hindi pa natin masabi kung ano ang magiging botohan ng 24 kasi may 12 kang bago. So right now, ang lahat ng lumalabas ay yung mga individual opinions. But yun nga, may I caution, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, huwag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. Ay, nako po, puti ko! Yung mga legal luminaries, huwag na kayo magbigay kasi ng opinion! Wow!
Lupit! Lupit! Lupit mo, Cayetano! Yung mga gumawa, yung mga may akda ng konstitusyon, yung mga dating senador, yung mga PhilConsa, huwag kayong mga ilam dito. Kaya ni Cayetano yan. Ayop! Galing! Kupal na kupal! Ang hirap magpabola dito, magmumukha tayong tanga. Really assure the public na ipapalatag din yung ebidensya kasi yung fear na yun, sir, is that baka mangyari na pagka-convene, ma-dismiss agad. Kasi it's something na option ng defense, sir, di ba? Pwede lang ilatag and then you will vote. And then, ang thinking, sir, possible na pag nagkaroon ng majority vote, ma-dismiss agad. Or can you assure us na... Well, dun nga kasi because of yung what we should, nalito nung ibang legal luminaries ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Baton yung sinabi niyang i-dismiss? Oh, Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed oh. in a year. So kahit Pero, legal luminaries. Pero, hoy, Boy 10K, nakapile na si Sara sa Supreme Court. Pangalawa na kayong nagbe-verify ng jurisdiction. So, dalawa na kayo nagbe-verify ng jurisdiction eh. Meron na sa Supreme Court eh. Yun ang inuna ni Sara eh. Bakit ang tanong? Nag-verify pa kayo ng jurisdiction. Di ba meron na sa Supreme Court? Kaya nga nagwawala yung legal luminaries eh. Ha? Ayaw mong aminin na pinadelay nyo lang. Huwag naman tayong tanga dito, Cayetano. Yung 10,000 sa'yo na. Pero huwag mo kaming gagawin tanga. Ha? Huwag mo kaming gagawin tanga, Cayetano. Ha? Yun ang sabi ng legal luminaries. May file na sa Supreme Court eh. Ngayon na habang naghihintay tayo, di trial muna. Ba't protektahan nyo si Sara? Hindi tayo dumadaan sa trial proper. Pinagtulungan nyo yung taong bayan. Pwe! Ngayon nagdadailan na. Ngayon, nagtuturoan na sila. Si Bato kasi sabi ganito eh. Si Bato. Nagtuturoan na kayo. kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Huli na kaagad, kahit bago mo ipalatag, nasa Supreme Court na nga eh. Nasa Supreme Court na eh. Diba? Ba't tatalakayin nyo uli? Nasa Supreme Court na, di ba sabi ng legal luminaries? Nasa Supreme Court na. So, pwede nyo nang idiretso yan. Bakit inulit nyo pa yung pinail sa Supreme Court? Inabuguduan nyo si Sara. Tanga ba kayo? Ha? Ginaya nyo yung final ni Sara sa Supreme Court. So it means, abogado kayo ni Sara. Tanga! Ba't tatanungin mo yung jurisdiction? Ba't tatanungin mo yung jurisdiction? Ha? Bakit? Kung saan ako yung dating impeachment, natarong din yung jurisdiction. Okay. Yung 1, 2, 3 nga eh. Yung 1, 2, 3 nga. Yun ang importante, malaman kung ano. Di ba sinabi na nga? Dumaan muna tayo sa trial proper, then pag nandun yung prosecution, dun yung itanong. Hindi nyo na pwedeng, sabi ni Coco Pimentel, bakit nyo pa ibabalik? Dahil pupunta na ba yung prosecution dito eh.
Ang problema, ayaw na ayaw nyong pabuksan. Yun ang problema natin dito. Ayaw na ayaw nyong pabuksan. Oh, dahil once na nag-present na ng ebidensya, wala nang magagawa ang bank account. Yun ang kinatatakot nyo eh. Waiting talaga, tinatangan nyo kami. So I can only assure the public na aabot tayo sa ebidensya if the whole impeachment court says na wala tong fatal constitutional defect that takes out jurisdiction from the court. Diba? So hindi pa pwedeng, ipakita mo muna lahat ng ebidensya mo kay VP Sara, saka natin tignan kung may jurisdiction o hindi. So yun yung una yung i-resolve, sir. You can see That's that that's the happening. logical. Again, that's what we should, 'di ba? Now, don't panic because una may Supreme Court. Pangalawa, what's the worst case? The worst case, they can file another one after the 1 year. Oy! They can find another one after the 1 year. Nako po! Hoy! Hoy, 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 hoy! Patay! Patay na! Lumabas na ang katotohanan. Sa dami-dami-dami mong iisipin, sa dami-dami mong sasabihin, bakit sasabihin mo na they can file naman after 1 year? So, ang plano, scripted talaga. Scripted! Bukong-buko ang scripted! Bukong-buko naman kayo masyado. Tatanga nyo! Pinatagal, February, hinugot ng June, ngayon, hunugot ng July, then, pwede naman kayo mag-file after 1 year. Arayay! Patay tayo dyan! Patay tayo dyan! Utang ina, patay. Diba? Yung sinasabi lang pwede ilabas sa lahat ng ebidensya, they can do that in the Committee on Justice. Pero baka hindi na tayo umabot doon. Kasi pag sinabi nung bagong 24 na meron tayong jurisdiction, di tuloy-tuloy na yan. Ang problema, if you have a majority who says na they violated the Constitution, babaksak at babaksak sa Supreme Court yan. Yan yung mga salita. Majority na naman. Plenaryo, patay tayo dyan. Ang galing ng setup nyo. Ha? Sabi ko sa inyo, ang galing ng setup. Babanatan na naman tayo ng plenaryo. Babanatan na naman tayo ng plenaryo. Wala pa tayo sa trial proper, ha? Babanatan na naman pala tayo ng plenaryo. Sabi ko na nga ba, 19 to 20 naman ang banat netong mga to. Patay tayo dyan. Lumalabas talaga. So I'm not telling you what will happen. I'm not telling you yung stand ko. What I'm telling you is the possibilities. That's just the reality. Diba? So may mga nagsasabi kasi yung mga critic na hindi nalabag yung 1 year bar rule dahil mag-take effect lang yung impeachment once na-introduce sa Committee on Justice na report. Klaro yun. Klaro na kapag maraming final na impeachment, tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House, tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Klaro din na pag may 1/3. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo eh. So ang question, did they violate their own rules? Kasi yung meron sa Constitution, very clear na legal maxim to na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Diba? So maraming nagsasabi, paano yon? So kung 10 ang mag-file, wag mo na lang pagalawin, hintayin mo yung gusto mo. Kasi ano ba Alam nyo, ang pangit ng pagkapaliwarag na kay Tano eh. Alam mo kay Tano, may yaya ka. Ha? Kung yung mismo nag-file, hindi nagrereklamo. Kung yung mismo nag-file, binavalidate nila na legal yung impeachment complaint. Yung mismo nag-file, ha? Tapos kayo, anong karapatan yung tanungin? May sarili silang rules. Sinasabi nga nila, hindi nila binviolate. May house rules sila eh. Tapos papakialaman nyo? Tinatanungin nyo yung may-ari ng bahay? Siyempre, ano sagot ng may-ari ng bahay? Sige nga.
Ha? Mismong nag-file ng impeachment, sinasabi nila legal. Yung may-ari ng bahay na Congress, sinasabi nila legal. Tapos ibabalik nyo uli sa kanila? Anong sasagot nila? 'Di ba? Ang ginawa nyo, binalik nyo para delay. Parang tanga kayo? Yung 1-year ban. It was to prevent harassment doon sa impeachable officer para hindi na lang buong taon ng buong term niya. So kung ombudsman yan, COA, 7 years yan. Kung yan ay justice ng Supreme Court, hanggang mag-70 siya. Kung yan ay vice president o president, 6 years. So nilagay yung safeguard na yan para sa isang taon, isa lang ang haharapin mo. O nung nakita natin nung panahon ni President Arroyo, ang ginagawa ng iba, magpa-file ng una na walang laman. So baliktad naman para naman ma-dismiss ka agad. So I agree with the Supreme Court ruling naman na it's not the number, 'di ba? May yung sinabi ni Senator Risa, may time element diyan, but you also have to look at the process. That's why sinama natin dun sa ating motion na pag binalik sa Kongreso, hindi lang yung certification na hindi nila nilabag yung Constitution kasi conclusion 'yon. Ang kailangan namin yung facts from the House na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Anong nangyari dun sa tatlong 'yon? Gumalaw ba yan? Dinala niyo ba ng Speaker's Office? Dinala niyo ba ng Rules Committee? Dinala niyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Unfortunately, we're looking at 24 different opinions once klaro yung facts na yan. Pero kung dinibati namin nung huli, maaring nanalo yung dismiss, maaring natalo. So at least ngayon, Dapat pinanalo nyo na yung dismiss. Dapat pinanalo nyo na yung dismiss. Oh, parang nananakot ka pa eh. Dapat gusto mo, mag-convene kayo, panalo nyo yung dismiss na magkaalaman eh. Ipanalo mo kay Tano yung dismiss. Oh, para magmukha kayong tanga. Ha? Nananakot ka pa eh. Ha? Nananakot ka pa eh. Ipanalo mo yung dismiss para magmukha tayong tanga sa buong mundo na may senador tayong judge na nagpa-dismiss ng kaso na walang ebidensyang nilalabas. Tanga! Nananakot pa kayo eh. Putik, parang yung taong bayan pa, kasalanan pa ng taong bayan dahil gigil na gigil kami. Eh putik, dapat dinismiss nyo na. Senador ba itong mga to? Ganito ba katanga mga senador natin ngayon? Impeachment tumatagal? Ha? Nakalimutan ng mga tangang to, impeach officer na yon. Kaya kita mo nangyayari ngayon, no? 4th tweet niya eh. Para hindi na makadamage ang impeach officer. Kita mo ginagawa ni Sara ngayon, impeach na siya, nakakadamage pa. Nasaan ang pantay na batas diyang hayop kayo? Ha? Niloloko nyo yung tao eh. Impeach officers pa, nakaka-damage pa, nakakasweldo pa ng pera ng taong bayan. Saan kayo makakita ng ganitong hustisya sa Pilipinas? Ha? Saan? Dito lang yan sa mga katulad yung bobo. Ha? Biro mo, impeach officer na nakakasweldo pa, impeach officer na nakaka-damage pa ng administrasyon kung ano-ano pinagsasabi. Wala kayong awa sa tao eh. 'Di ba? Kung may awa kayong mga ayop kayo, senador kayo, ilitisin nyo na to para matapos na. Ngayon kung inosente siya, good luck. Kung guilty, good luck din. Tapos, hindi yung dami nating atras-atras. sa araw ng SONA, sa umaga, pagkahalal namin ng Senate President, di ba? Within that week or in the next few days, maging klaro yung makukuha natin from the House, maging klaro na yung facts. Sure, isa na lang on jurisdiction. Sure. Ginagamit ng defense kasi yung ginawa niyong pag-remand na sinasabi nila, wala kaming dapat sagutin kasi wala na yung jurisdiction, wala nang articles of impeachment kasi binalik niyo sa House. Of course, Senate President Escudero said, it remains in the Senate, but kasi sir, kayo yung gumawa ng motion to remand. Either way naman, even naman before binalik sa Senate, sinasabi na ng kampo ni VP Sara na
nilabag nila yung one-year rule, no? So, lawyers will be lawyers, prosecutors will be prosecutors, defendants will be defendants. Ang question lang is, paano natin gawin na faithfully ang trabaho natin? Oh, parang tanga ka na naman, huli ka na naman. Lawyers will be lawyers, defendant will be defendant, prosecutors will be prosecutors. Check. Pero judges must be judges. Ha? Lagay mo sa utak mo, Cayetano. Ha? Ang hurado dapat maging hurado, hindi abogado. Tanga! Dapat nakalimutan mo at sinabi mo yun. Ha? Ang hurado hindi nag-aabogado, tanga ka. Ha? Totoo yung sinabi mo pero nakalimutan mo eh. Ang judges, hurado, tiga-husga lang. Hindi niya inaabogaduhan ng akusado. Karoon ng tunay na justice. Ay, klaro naman yun. Ngayon, ang question nga is whether nalabag yung 1 year. Pero kung sabi yung jurisdiction, wala na bang guarantee na magtutuloy yung trial sa 28th Congress? Kasi baka sabihin ng 28th Congress, hindi na natin jurisdiction ito. So wala bang guarantee? That's a possibility kasi as I said nung umpisa ng interview na Kita mo, possibility na naman yan. Ayan na naman po. Ayan na naman, tatalungin daw ng 28th Congress yung jurisdiction. Yun na naman, panibagong jurisdiction na naman daw. Possibility na naman daw. Ano? Possibility na naman. Paano possibility na naman? Eh, yung sa second motion nyo, 28th Congress na yung tinatanong nyo. Tapos ngayon, sasabihin nyo yung jurisdiction? Sinusunog nyo sarili nyo. Vina Hikasatuni, thank you. Vina. Ano yung Cayetano? Bakit hantong na naman tayo dun sa tatawid? Tapos na yan Nagtanong na kayo. Sa second motion nyo, na interesado pa ba yung prosecutor sa 28th itutuloy? Ibig sabihin, may 28th. Susmiyo. ang unahin mo kasi parati is jurisdiction. So, babalik ka sa what we can do versus what we should do. Just because we can do it, hindi ibig sabihin na we should do it. Ngayon, ang question na lang dyan is, if you do it, alin dyan yung Ma'am Susan, maraming salamat po, Ma'am Susan. within our powers, so hindi pwedeng questionin sa Supreme Court. Pero ano yung pwedeng questionin sa Supreme Court? So for example, kung dinismiss na lang, pwedeng questionin yun. Anong basis nyo na i-dismiss? Or I'll give you another extreme. Hindi na pinakinggan yung ebidensya, nagbotohan, kinundik. Pwedeng questionin ng, ng VP sa Supreme Court. But in between that, we exercise our jurisdiction, tapos hindi ka lang agree sa naging desisyon, hindi mo pwedeng questionin sa Supreme Court yun. So the big issue talaga is the jurisdiction. And the more we talk about it, for me, the more convinced I am na ang magde-decide yan yung Supreme Court. Sir, dun, Senate President, Sure. may napili na kayo? I'm supporting Senate President Escudero. Same I think sentiment. maganda ang takbo nung itong last year. Walang perfect kasi na majority, walang perfect na senador, Senate President. But pagka nakita mong may energy, may vision, may prinsipyo, di ba? So I've worked with the present candidates. But kayo naman ang witness, di ba? Until that morning, lahat naman pwede mangyari. Pwede magkaroon ng bagong kandidato, pwede magkaroon ng bagong coalition, di ba? Same But with kung I think so, yeah. But kung today ang election or tomorrow, panalo na si Senate President Escudero. Having said that, mahaba pa. Ano pa fourth week of July. Sir, so kung ngayon yung election, may numbers na si SPG. Kung today. Kung today. Election pa ba sa 20th Congress? Pinapapapag Theoretically election, but depende yan kung naalala mo kay Senate President Enrile, di ba, na halos lahat. Ako lang nag-minority leader noon. So usually naman bago dumating doon tapos na. I'm just saying na with almost 4 weeks to go, anything can happen. But kung today ang election, he has more than 13. Kung today ang election. Pero kung papakinggan nyo lahat ng senador, mahigit 30 ang senador. Kasi nagbabasa ako sa online kung meron daw 6, may 10, may mahigit 5. So nung binibilang ako, mga 30 na yung senador. So, Kinausap din kayo ni Senator Soto, sir. hindi pa. So Hindi pa. talagang kayo Nakita lang kami once during the campaign and then
Yeah. Do you think it's better for SB Cheese to remain as SB lalo may impeachment po at abogado po siya? For beyond the impeachment, kasi impeachment is essential and very important. But there are important and urgent matters day by day talaga. At itong nangyayari sa Middle East at yung mga danger sa ating mundo, yung day to day, hindi biro yun. Kailangan talaga i-address yan. Sir, paano yun ulit? Sa 20th, mag-motion tayo na ma-retain siya, ganun yung process. Ay, hindi. So ang process kasi, you need 13, di ba? So kung may botohan, which happened din naman before, di ba? Kung sino maka-13. Pero usually, kung lalo kung 14, 15, 16, 17 ka na, may pirmahan yon. Parang may usapan na lang, tapos dati kasi parang tatakbo ka pa ng Senate President, tapos kung sinong natalo, Minority. siya minority. So that's part of the tradition. Pero pwede rin kasi i-manifest na lang na I'll be... Remember, in-interview niyo ako noong 2022, sabi ko, iniisip ko pa. Kasi nga, 2-all nun eh. Si ate at ako, 2. Si Senator Risa at Senator ko ako, 2. But we decided na mag-independent. So, kinuha na nila yung minority. But we didn't have to run against Senator Mix. Actually, di ba, yung until what? Until 2 weeks before the Walang kwenta yung mga senador natin, nakakapanlumo. Ayan po Ayan po ang ating ayan po ang senador nyong si Cayetano na hindi na nga tinupad yung 10K at nagbabalak pa sila na marami pa pala tayong daranasin niya jurisdiction question. Putek. Wala talaga. Wala tayong mangyayari dito sa mga hayop na senador na to. Grabe, mga Pilipino, mamulat na po tayo. Ang bobo ng mga senador natin.